at saka po si DILG Secretary Mar Rojas. Yan po mga pag-uusapan natin yan at ano pa ba yung ibang balita? Si Napoles po. Ayun. Mga kaibigan, yung pong mga property na ika nga nasa lakab ni Janet Lim Napoles dahil po sa pandarambong sa mga pork barrel kasabwat ang mga senador. Ayun. Ika nga hiniling po ng Department of Justice ng Estados Unidos sa Federal Court sa Amerika na kumpiskahin. Yung mga property na yan, may property sa Anaheim yan may hotel dyan, nakabili ng hotel. Meron pa hong mamahaling kondo sa New York. Kaya buhay po sila buhay Reyna. monarchy. 12.5 Buti pa yung monarchy sa Thailand Kasi yung monarchy sa Thailand talagang mahal ng tao yun. Itong mga nagmo-monarkihan sa ating bansa na mga mandarambong, mga kaibigan, nabubuhay po sa dugo at luha na ninakaw nila sa sambayan ng Pilipino. Hindi ho ba, Vice President Jejo Marbinay? Hindi ba tama yun, Senator Nancy Binay, Junjun Binay, at Abigail Binay? Monarchy yan. Monarchy yan. Ngayon po mga kaibigan, marami pa ho tayong balita dyan. Ito pa lang si Valerie Concepcion Yan. na matagal nang napapabalitang ika nga po may adultery. Saka si Commissioner Mison concubinage Mison, Siegfried concubinage Mison, didimanda raw po ng kanyang asawa, pati ito si Valerie Concepcion. Kasi yan private crime yan Ang pwede lang magdemanda dyan sa ginagawa nilang ika nga kung ano man yan. Bala sila dyan. Sila na nagkakaintindihan dyan. Yan mga pag-uusapan natin yan At Sandigan Bayan Justice, akalain ninyo inasunto sa 15 million extortion. Talagang ang dami ngayong sa judiciary natin, lintik po At meron pa tayong dyan ano pa ba yung mga itong Court of Inhibit? Yung Court of Inhibit sa Court of Appeals. Isa-isa na pong nagkukuhan Inhibit, pangatlo na. Kaya tumatagal yung PRO na hinihingi ni Pinto. Dapat 15 days lang tapos na yan At mga kaibigan, ano ho yun, yung sa Inhibit? Oo. Nakakatatlo na yan, pagkakaalam ko ang sabi nun, 10 days. Oo. Pagkatapos ayan. Yung Court of Inhibit na yan, kaysa mag-inhibit kayo, mag-resign na lang kayo. Ba't may pa-inhibit pa? Ayan. Ba't sa kaso lang ba ni Binay mangyayari yan? Siyempre, may mga kamag-anak sila. Ito raw huling nag-inhibit, may kamag-anak yata. Sa kung saan dyan. Saan ba? Saan ba yung kamag-anak niya? Ayun daw asawa yata, nagtrabaho sa ombudsman o nagtatrabaho. Ayan. Kaya tapos iba-iba ang pasya natin, iba-ibang pinapaboran. Yung batas pala, meron niyang tinitignan kaysa tinititigan. Naku po. Office of the tinititigan and tinitingnan. Bueno, mga kaibigan, tayo po ay mag-aanyaya. Samantala, pakinggan muna ho ninyo ito bago tayo dumako sa mga pag-uusapan natin. Kasama si Peter Talastas at si Atong Ma. Mga kaibigan, alam ba ninyo? Itong mga gustong sumikat po. Ito, manood kayo niyan yung tuwing Sabado po yan. Get ready to discover the new Pinoy K-pop icon in Kiss Pinoy, the K-pop Filipination.
who will win the grand prize of a recording contract plus training in Korea and the chance for K-pop stardom. Find out on Kiss Pinoy, the K-pop Philippine Nation, hosted by Richard Gutierrez and Jinri Park, beginning July 11, Saturday, 9 p.m. on TV5. Sa madaling sabi, naiintindihan naman po ang English ko. Marami naman nakakaintindi. Kaya kung liliwanagin pa sa Tagalog, tuwing Sabado kayo manonood sa Channel 5 alas 9 ng gabi. Ang host po niyan, Richard Gutierrez, Jinri Park, yan po yung the K-pop Philippine Nation. Pag nanalo, abangan nyo sino mananalo dyan, no? Yung mananalo po dyan, magiging instant recording artist. Siyempre po, magkakaroon din ng training sa Korea. Ho, ayan po. Meron na po tayong 18 o 18 minuto makalipas po ang ikasyam ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Mga kaibigan, nag-dinner, Peter. Oo. Kagabi, si Pinoy kasama yung tatlo para makausap. Ang gusto yata magkaroon daw ng unity Ayun. sa darating na eleksyon. Kala ko ba ang magtutuloy yung pipiliin ng administrasyon yung magtutuloy ng tuwid Tuwid na na daan. baluktot. Tuwid pero baluktot na daan. Ay, nako. Akala ko ba yun ang pipiliin? Ba't nandyan po si Chis Escudero? Ayun. Oo. Bakit? Kasangayon ba yan ng tuwid na daan? Ito pa lang itong mga bali-balitang ito, si Grace po, tsaka si Chis Escudero, Oo. kung sakali daw na hindi sila mapipili na tumakbo sa Liberal Party sa 2016 election, magsasarili sila. Ibig sabihin, magse-selfie. Oo. Tatakbo sila, selfie, party. Naku Yun po, mga SP. Oo. Ha? Hindi- O kaya independent PS, Partido Selfie. Ayan po mga kaibigan. Kasi tatakbo ng independent eh. Kasi, Oo. ang sabi ni Grace, kung di rin lang si Chis ang kapartner niya, parang wag na lang. Sa madaling sabi, ang liwanag po. Oo. Ang pagtakbo po nila, kinakailangan dalawa sila. Oo. Parang love team. Ba? Di ba? Parang Guy and Pip. Gayin. Ayaw nila ng yun? Ayaw nila ng Guy and Bobot. Ang gusto po nila Guy and Pip Oo. sa 2016. Lintik po Aray. di malayo sa sinasabi o pinangangalandakan ng Liberal Party ngayon ni Pinoy Oo. na ang pipiliin nila ay magpapatuloy sa tuwid na daan. Oo. Ang gusto pala mangyari nitong mga ito, Guy and Pip sa Partido Selfie. Ayan po mga kaibigan, di ba? Oo. Ang talagang gusto raw ni Noy Noy si Rojas at si Grace. Kaya kasi, lang, mukhang inaareglo lang to si Chis Escudero. Oo, Kaya inayos na. nasama sa usapan. Yun ang hindi pinagbalita. kasi ipinapasok na konsesyon. Kondisyones ni Grace po, wala pa nga, nagbibigay ka na ng Ayun. kondisyon. Oo, lalo Anong pa. klaseng tao ito? Oo. Tao ba ito si Grace? Nako. Ha? Mm-mm. Wala pang kayong pinag-uusapan, nagbibigay ka na ng kondisyon. Oo. Di ba nung una pa lang na kinausap siya ni Presidente Noynoy, ang sinabi niya, sabi sa kanila, sumama ka kay Maroas Oo. na mag-ikot-ikot, di ba? Tama. Para mahilo kayo. Ngayon, ang sabi naman ni Grace po, papayag akong sumama sa ikot-ikot para mahilo. Oo. Kung kasama ko mahihilo, si Chis Escudero. Ayan po, mga kaibigan. Ba't naman si Chis? Kung ako naman, Oo. may dignidad ba to? Oo. Meron ka bang self-esteem? Ha? Oo. May self-esteem ba si Escudero? Ano yung pagtakbo mo? Ano yung tingin mo sa sarili mo?
wala kang sariling kwan, wala kang sariling disposisyon, Tama. ha? Wala kang sariling pagkatao, Naku po. ha? Eh bakit kinakailangan i-bargain ka ng ibang tao sa pwestong hindi ka naman pinag-uusapan? Oo. Hindi ka naman kasali sa parada. Okay. Di ba? Yeah. Kumbaga sa piyesta, wala naman yung pangalan mo sa banner. Naku po. Eh ba't hindi ka ba naawa sa sarili mo nun? Eh kung ako yung maawa ako sa sarili ko, awatin ko si Grace Huwag mo namang ganyan kasi Oo. medyo nagmumukhang bilasang isda ako riyan Binebenta mo ako, walang gustong bumili. Di ba? Wala naman nagtatanong ng magkano galunggong pinapasok ni Grace po Galong. Gusto ko, kung bibili niyo yung lapu-lapu, bumili rin kayo ng galunggong. Naku po. Ay, sus Mariosep na yan. Sabi naman ni Marrocas, may track record naman ako na Oo. bumababa Ang totoo niyan, sabi ni Marroas, meron naman akong track record. Oo. Yung nakasakay ako sa truck, nakunan ako dun Oo. Nakasakay ako sa truck. Track record. Kaya meron akong track record. Aroy. Ang tinutukoy niya ba yon, Peter? Ang sabi niya, ako naman kamukha nung tumakbo si Noy. Nagbigay ako. Bumaba na lang ako sa Boy, vice. Ibig mo sabihin, Naririnig niya, pwede rin siya mag-vice Na. kay Grace. mahirap yon. Oo. Layo. Bakit ho? Mga kaibigan, ito ho pasintabi lang. Wala po ako, I have nothing against anybody. Dito po sa sa mga tatakbo na ito. Oo. Ha? Ang sa akin lang po, inaayos natin ang bansa. Oo. Aayusin natin ang mamamayan. Tama. Nagagalit tayo pag ang mamamayan bumoboto ng hindi tama, Oo. ng hindi wasto. Tama. Nagagalit tayo pagka ang mamamayan bumoboto ng convicted plunderer Naku po. dahil mali yun. Oo. Nagagalit tayo pag binebenta ang boto. Naku po. Kapalit ng pagboto nila, Oo. nagpapabayad sila. Sa madalit sabi nga po namin, itong eleksyon po, mga kaibigan, dito nagsisimula ang ating ikasasama Oo. o ang ating ikabubuti. Di ba? Oo. Bakit tayo maraming magnanakaw? Naku. Saan ang galing yung mga magnanakaw na yan? Sa eleksyon yan Yan ay produkto lahat ng eleksyon yan Oo. na maling pagboto. Tama. Hindi ba? Mm. Kaya maraming political dynasty, saan nagsimula yan? Abay, sa pagboto. Oo. Ibig sabihin, pwedeng maputol ang political dynasty kahit walang enabling law, basta tama ang pagboto. Tama. Kung ang mamamayan hindi papayagan na iboto nila, yun ang galing sa iisang angkan lang. Oo. Halimbawa, sa Ilocos Sur, Oo. ang congressman, Singson. Oo. Pagkatapos ang governor, Singson. Oo. Pumapayag kayo ng ganyan. Naku po. Bakit? Wala namang enabling law. Gago! Hindi mo kailangan ng enabling law. Ang kailangan dyan, huwag kang bumoto ng ganon. Oo. Kung wala kang magagawa para maiwasang iboto yung Singson, abay, kahit isa man lang iboto mo na lang. Yung isa, wag mo nang iboto. Hindi natapos ang political dynasty. Hindi ba? Tama. Ngayon, pagka susunod na eleksyon, tatakbo na naman. Oo. Hanggang ngayon, kung wala namang ginagawa, abay, doon ka na sa kalaban. Oo. Tama. Hindi ba? Oo. Ay, ganun po gawin natin. Nasa sa atin din ang ating ikabubuti, nasa atin din ang ating ikasasama. Correct. Ano ba ibig sabihin po natin? Kung inaayos po talaga natin at ang gusto natin ipagpatuloy natin itong walang nabanaag na tuwid, pero tuwid na daan daw. Mga kaibigan, wala naman tayong Oo. walang ebidensya na may bakas na tumuwid Wala. Ang bakas dito Ano? tuwid na baluktot, Naku po. mga kaibigan. Ngayon, ano ibig sabihin po natin? Oo. Abay, interest nila, sinusulong nila. Pagka ganyan po ang mga kandidato, mag-isip na kayo. Oo. Hindi ba? Hindi maganda. Eto ang kredibilidad po, bakit mabango si Grace po? Oo. At bakit mabahong-mabaho si Binay? Oo. Ganito lang yan kasi ang tao rin nagkakamali sa paghatol. Tama.
Bakit ho? Kasi ang akala nila, kapag ang isang kandidato hindi nagnakaw, sapat na yon. Oo. Ha? Kala nila sapat na yon. Ang dapat ho dyan, yung track record. Tama. Eh di ba matagal na natin sinasabi yung track record? Oo. Ano yung track record? Kung ano yung mga naging, Achievement. hindi achievement, yung performance niya. Yan. Naging mabuti ba siya all the way hanggang sa tumakbo siya? Oo. Dito sa huling tatakbuhan niya? Siya ba, ano ba mga naging record niya? Nagnakaw ba yan? Hindi yung komo wala pang ginagawa. Hindi nagnakaw kasi wala pang ginagawa. Wala eh. pa. Kaya hindi nagnakaw. Oo. Bakit? Wala pang pagkakataon Hindi ba na makapagnakaw. Hindi Yung makakempo. sinasabing hindi nga nakakagawa ng masama, Oo. hindi pa naman nakakagawa din ng mabuti. Ibig mo sabihin, pwede ng kumandidato yun. Oo. Ay. Kaya sabi, Hindi. kulang sa experiensa. Oh. At saka Ang kasi, kailangan natin, hindi lang basta hindi nagnakaw. Oo. Ang kailangan yung may track record. Yun. Kasi kung puro ganon, sapalaran yun. Oo. Ito anya, hindi nagnakaw eh. Pero walang track record, dito na lang tayo kaysa sa magnanakaw. Oo. Ibinay. Aba, mali din po. Oo. Bakit? Sapalaran yung ginagawa nyo. Oo. Sumusugal ka. Oo. Ngayon, Chamba. kasi yun, nagkamali naman din tayo sa mga nakaraan eh. Oo. Yung mga binoto natin, nakala natin, matino, yun na mag-aahon sa atin, hindi rin ho tayo nakaahon eh. Kaya nga humi-eleksyon eh. Oo. Kung hindi tayo nakaahon, hindi na natin kasalanan yun. Correct. Kasi hindi natin ginusto na sila magpakasama. Oo. Magnakaw sila. Aray. Ang gusto natin, kaya natin sila binoto, yun ang alam nating makabubuti para sa interest natin. Tama. Ngayon, dun sa habang siya'y nanunungkulan sa pwesto, nabigo tayo. Abay, wala na tayo magagawa. Yan. Hindi ba? Oo. Ang gagawin na lang natin, sasabihin natin kung anong masasamang ginagawa nila. Oo. Yung hindi mabubuting ginagawa. Pero hindi natin kasalanan na kundi man natin sila binoto. Ang masama, alam mo nang walang hiya, Oo. alam mo nang walang track record, binoto mo pa. Naku po. Hindi ba? Oo. Ganun po talaga mga kaibigan ng dapat. Ngayon, kung ang pagsasabihin mo, hindi, kung ang pipiliin lang, Oo. hindi, sana man lang kung dadalawa tatakbo, ang daming tatakbo eh. Marami. Nandyan si Duterte, nandyan si Oo. Marroas, nandyan si Binay, nandyan si Grace po. Hindi dalawa yung pagpipilian nyo. yung sinasabi nila pag kumpara lang kay Binay tsaka kay Grace. Yo. Hindi. Mm. Ang masama nun, wala nga track record. Ang pinagbabasihan, hindi nagnakaw. Gusto mong magkaroon ng presidente, talaga walang bahid. Ha? Wala, oo. Yung sanggol. Sanggol. Sanggol lang iboto natin. Gawin natin presidente yan. Bakit? Yan, walang kasalanan Wala yan. pa eh. Di ba? Oo. Hindi ba katarantaduhan, di ba? Kalokohang iboto mo yan kasi hindi naman makakakandidato. Oo. Pero kung ang hinahanap mo, hindi nagnakaw, hindi gumawa ng masama, sanggol yun. Oo. Di ba? Sanggol. Ang sinasabi natin track record, yung kanyang pagsiservisyo sa publiko o kaya kung wala man siya sa public service, maganda at naging matapat siya bilang isang pribadong personality. Oo. At merong kakayahan. Tama. Hindi ba? Tama. Mga kaibigan. Si Grace po ewan ko ho. Gusto yata presidente kaagad. Ay! Kung ako sa vice president lang mukhang wala pa sa panahon Alam niyo mga tao ngayon, pag sinabing hindi pa nagnakaw kaya lang yung sinasabi natin yung hindi pa nagnakaw, wala pa siyang pagkakataong magnakaw. Di ba? Tama. Kung nandyan na yan, inihalal mo na yan. Naloko na. Hawak na niya ngayon ang pagkakataon para makapagnakaw. Aray. Sino makakagarantyang hindi siya magnanakaw? Ayan. Magagarantyahan niyo ba yon? Hindi ba? Oo. Magagarantyahan ba yan ng SWS? Tsaka ng Pulse Asia? Pulse Asia. At saka ng kung ano-ano mga political analyst kuno? Oo. Ha? Mga kaibigan na nanlalason sa isip ng publiko? Kay Binay Ha? hindi bali na raw kurap. Basta nagde-deliver sa tao. Yun.
mga kaibigan. Kayo na lang, di ba? Ano lang? Sabi nga ni Valerie Concepcion, Ano sabi? di bali ng Oo. di bali ng kurap, wag lang karat. Ilan po muna ang mahalaga mensahe mula po sa ating himpilan. Magbabalik po ang programang Hataw sa Balita at Komentaryo pagkatapos lamang po ng ilang saglit. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahayag, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong isyu at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8Trimedia Broadcasting. 8Trimedia Pro Incorporated. Kiss Pinoy. The K-pop Philippine nation is taking the country by storm. Thousands have auditioned, but only one will be hailed the Kiss Pinoy champion, who will win the grand prize of a recording contract and training in Korea. Don't miss these exciting happenings in Kiss Pinoy, the K-pop Philippine nation, every Saturday beginning July 11, 9 p.m. on TV5. Produced by Unique International. DWBL 1242, 8Trimedia Broadcasting. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Meron na po tayong 33 minuto makalipas po ang ikasyam ng Yumaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Oxy Bright. Meron yata tayong reaksyon, ho? May tawag tayo sa telepono. Mamaya-maya, isa sa ipapawid natin, senyas na lang kung nakahanda na siya, no? Okay, nasa linya na po natin si Mr. Celeste. Magandang Yumaga, Mr. Celeste. Okay, good morning. May narinig ako kanina yung sinasabi niyo regarding kay Escudero. Opo. Kamag-anak pala ni Isko Moreno. Si Escudero. Ha? Hindi kasi yung Escudero, kaya yan laging nakadikit. Ano yan tumapapil ka, mabaho ang pangalan niya. Baka gusto niya kasing sumikat din kahit paano. Yun ang isang inaano niyan. Kaya, Hindi nakakaya para sa isang senador, hindi mabuti sana kung bagito kang senador. Akala ko ba ang lakas niya nung una, ang lakas ng dating niya. Oo. Hindi ba? Wala. Ba't ka ginagawa mo sales lady si Grace po? Nako. Ba't pinalalako mo yung sarili mo kay Grace po? Wala kang self-esteem. Oo. Yun lang ang nangangahulugan na hindi sila karapat-dapat, di ba? Oo. Yun nga ang inaano ko Yung papalapad nga ng papel lang. Gusto, buntot. Kaya lagi nakabuntot. Meron pa ako ibang sasabihin, sir, pwede? Oo. Yung kasing, yung mga senior, pinakakuha ni ERAP nung last quarter ng 2014 na bibigyan niya ng birthday gift ang mga senior. Ngayon, nag-umpisa siya nito lang 2015, nung pinangako niya uli noong December 2014. Alam niyo ba hanggang ngayon, maraming nagre-reklamo. January pa lang ang naibibigay. Oo. Tingnan mo mga panlolokong ginagawa ni ERAP. January pa lang ang naibibigyan. Yung mga matatanda naman, sabi ko nga, ba't kayo umaasa dyan sa bigay-bigay na yan? Para kayong pulubing hindi maintindihan. Kasi dito ako nagpupunta sa Rasake. Kaya alam ko ho. Ngayon, yung isa yan. Ngayon, meron pa hong iba. Yung magmula itong July nito, magandang pautot ang binigay ni ERAP. Yung mga eskwela, yung mga malnourished, binibigyan niya ng tinapay. Kasi may nagbigay sa akin
Masarap naman ho yung tinapay. Hindi pa ho yan. Abangan ninyo yung babawasan yung ibababa ulit yung buwis ng kalahati. Na ginawa nilang 300% pag-upo nila. Meron ho kami kasing lupa rin, kaya alam ko eh. Tapos yung mga iba, i-wave na rin muna. Ewan ko kung yung vendor matitiis nilang hindi kikilan mangikil muna. Ang problema po, yung mga gagawin nilang yan, hakbang para nakawin na namang muli ang tiwala ng mga taga Maynila. Yun. Correct. Totoo. Kasi lahat po dyan, inanakaw pati tiwala, lahat po pati karangalan. Ganun nga. At ito pa, isang pampabang ginagawa dito sa aming barangay, sa may Santa Cruz, dito sa Manila, sa may Lapit Gomez. Nagpunta ho yung mga alipores, nakaraang linggo lang, nagre-recruit ng orange card. Ako naman, kunyari, mama ko pinaliwanag, hindi man ako kumuha. Marami rin hindi ako kumuha. Discount card lang daw yun. At sa 6 na ospital lang ang pwede. Ngayon tanong ko, paano? Ayun nga pala, baka i-waive na rin yan. Yung ospital, yung pinagbabayad nila, baka tanggalin muna yung bayad hanggang hindi natatapos ang eleksyon. Wala mo na bayad. Niloloko nga ang tao dahil umatenda ko dito sa barangay. Ano raw, ang problema ng paliwanag, discount daw. Tapos sabi naman, bayad din. kung discount din lang, hindi ano pa, binanggit yung mga ospital. Hindi, ibig ko sabihin, may bayad din. May bayad din. Private, discount hindi ho libre. Kaya nga may nagtanong ba't pa kami hingi ng discount? May discount na kami sa PhilHealth. May sumagot na gano'n. Mga walang yan nga Pinababango yung mga sarili nila na mabantot na. Salamat po, Mr. Celeste. Salamat ang marami. Si Mr. Celeste. Balikan natin yung mga pinag-uusapan natin, Oo. mga kaibigan. Ano yung dito merong text dito. Pinorward sa atin ni Ka Jerry Yap Ito yung pinakakalat na text ni Grace po. Miti. Tinext niya statement niya, text statement. Aroy. Talagang matipid Oo, statement pa. Piso lang text statement na. On meeting at Malacanang, ito yung kagabi, di ba? Ito yung kwento. Maganda at ang aming pag-uusap, ayan. Sabi ni Grace po yan. Nagsimula kami ng mga alas 7 ng gabi, Miyerkules, July 15, at tumagal hanggang lagpas alauna ng umaga. Ba, inumaga. Oo, inumaga. Lahat kami ay sang-ayon na nakasalalay sa tamang liderato ang pagsulong ng ating bansa. Nako. Ngayon lang pala niya nalaman yun. Kaya ngayon lang siya sumang-ayon. Nako po. Sa loob ng 5 oras na Aray. na-realize nila. Pero bago niya na-realize yun at napag-alaman yun, nagbalak muna siyang kumandidato. Oo. Nauna yung balak Balak. Kumbaga sa basketball, nauna ang talon kaysa lundag. Nako po. Di ba? Oo. Ayan po, ha? Kaya naman nagkasundo kami na ang pinakamahalaga ay sa alang-alang ang boses at gabay ng ating mga kababayan. Ba? Ngayon lang din sila nagkasundo-sundo. Oo. Ibig sabihin noon hindi siya naniniwala na dapat pala sinasaalang-alang mo lagi boses ng taong bayan. Aray. Yan yung lagi mong mapagdidinig ngayon. Bayan. Ito, tinan mo si Grace po, ha? Oo. Si Grace po ito. Layo. Ito, pagiging presidente. Ang layo. Ha? Gagawin yung presidente si Grace po, ganito ang salita. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Ito, tuloy natin, no? Upang masiguro hindi ito mawawaldas at mapalakas pa ang maayos na paraan ng pamamalakad ng gobyerno sa darating na susunod na 6 na taon. Ngayon mo lang nalaman yan. Dapat yung nagbabalak na kumandidato, kahit saan naman posisyon, alam mo na gagawin mo. Oo, tama. Alam mo na yung mga sinasabi mo ngayon na dapat sinasaalang-alang ang boses ng taong bayan. Abay kami, alam na namin matagal yan Hindi naman kami kumakandidato. Oo. Di ba? Yan ang mga salita ng patalumpati. Motherhood statement.
Yun. Oh, yeah. Ang ganyan. Hindi, sinasabi niya yun para makakuha siya ng tiwala sa bobotante. Aroy. Nanloloko ka ng, ng botante. Niloloko mo yung mga botante. Oo. Meaning to say, senador ka na't lahat, hindi mo alam, importante boses ng bayan. Tsaka yun. Hindi mo alam na dapat nagkakasundo yung mga leader. Aray. Ba't kailangan pang i-meeting kayo? Tsaka yun, ano yun? Kailangan i-memorize nyo yan? Oo. Yung bola yun. Ang talagang pinag-usapan dyan, sino ba dapat kumandidato? Ikaw ba magbibigay? Yun ang Bolero. pinag-usapan dyan. Hindi na yung sa bayan. Wala yun. Oo. Ano tawag mo ron? Ha? Di ba? Oo. Mga kaibigan, Susmar Joseph. Ano pa ba yun? Yung sinasabi doon, no? Ito, nire-report niya yung meeting kagabi. Mga kaibigan. Tsaka magtagal, Ang laban nyo dito, swapangan ito. Oo. Di ba may condition nga siya, kundi kasama si Chise, wag na lang, di ba? Ay, aray. Magse-selfie na lang kami, independent, Tama. di ba? Oo. Sabi naman ni Serge Susmeña, dapat yan si Grace po tumakbo muna ang Vice President. Kasi, para magkaroon siya ng, Apprenticeship. apprenticeship. Yon. Mag-apprentice ka mo. Mag-aral. Kahit nag-aral ka pa halimbawa, nagtapos ka ng kung anumang kurso, kailangan mo pa rin mag-apprentice Iba yun eh. Hindi ba? Hindi naman kayo si Marcos Oo. Yun ang Si matapin. Marcos, bago pinasok ang politika, alam na lahat ang gagawin. Hindi pa siya presidente, congressman pa lang siya, pinaplano na niya kung ano gagawin niya pag naging presidente siya. Ayun. Ganun ba kayo? Yun ang magaling. Ha? May utak ba kayo? Mga kaibigan, Susmar Joseph, aminin natin at siya hindi. Pag tumaas sa survey, presidente na Hindi ba? Oo. Katarantaduhan yan Yan ang sinasabi nating mali. Kaya, nakasalalay ang lahat ng kinabukasan, kapalaran ng ating ikabubuti o ikasasama sa pagboto pa lamang natin. Pag nagbatay tayo sa survey, patay tayo. Pag nagbatay tayo sa, hindi pa niya nagnakaw yan yung sanggol din, hindi pa nagnanakaw yun hindi nga na, wala pang ang kasalanan yun, anghel pa yun Di ba? Tama. Ibig mo sabihin boboto mo, sanggol. Nako mga kaibigan, manong maging tayo, maging tayo yung matured, Oo. mapag-isip, di ba? Oo. Mamaya po sa pagbabalik natin, pag-uusapan natin naman yung Kinapolis at saka yung magdidemanda raw. Oh. Ito po magdidemanda raw Oo. ang asawa ni Commissioner Sigfred concubinage mission. Ididemanda raw si Valerie adultery conception. Vulgar. Ito po, ulitin natin yung announcement po tuwing Sabado po ng alas 9 ng gabi. Manonood kayo sa Channel 5. Ito, babasahin ko lang get ready to discover the new Pinoy K-pop icon in Kiss Pinoy, the K-pop Filipination, who will win the grand prize of a recording contract plus training in Korea and the chance for K-pop stardom. Find out on Kiss Pinoy, the K-pop Filipination, hosted by Richard Gutierrez and Jean Ripart. Begin every Saturday 9 p.m. on TV5. Tagalogin ko pa rin, kapraso, manood na lang kayo. Yung Sabado, alas 9, Channel 5. Yan, makikita ninyo kung sino mananalo dyan, magiging next K-pop icon. Idol. Kukumpiskahin na raw po hinihiling na ng US Department of Justice sa hukuman sa Amerika na kumpiskahin yung mga properties na binili o inimbest nitong si
Janet Lim Napoles at ng kanyang pamilya sa Amerika. May hotel yan sa Anaheim, California. Malapit sa Disneyland yun. Alam mo ba yun, Atong Ma? At marami pa hong iba, hindi ba? Na umaabot daw po sa 12.5 million Ang dollars. laki. Dollars yun. Ha? Ito, ang sabi ng Department of Justice ng ito sabi English Ang sabi, the Justice Department will not allow will not allow the assets of Napoles. Justice Department kamali, ha? Oo. Ito, will not allow the US to become, ayun pala, to become a playground for the corrupt or a place to hide and invest stolen riches. Ayun. Hindi sila papayag Galing, no? ng Amerika maging taguan ng mga nakaw na yaman. Yan. Yun. Ng mga corrupt. Oo. Oh. Ng mga tiwaling Mga mandarambong. Oo. Ang tanong hindi sila papayag. Kanino mapupunta yun pag kinumpis ka? Dito rin daw sa Ibabalik Pilipinas. sa gobyerno ng Pilipinas. Ang problema, sino makakasalo? Baka corrupt din. Yun ang problema dyan. Hindi, merong nangyari dyan di ba? Yung asawa ni Lito Lapid Oo. na nahuli, na aresto Oo. sa Las Vegas Oo. na nagpupuslit ng dolyar. Nasaan yun? Ayan. Ayun, nasa Amerika yun. At Alin? saka yung Pera. Tsaka yung mga bahay ni Lito Lapid. Diyan sila naglalaro investment din yan Oo. Tama. Bumili ka ng bahay doon, may investment ka ron. Ba't hindi kinukumpis ka ng US Department yun? Ng Department of Justice ng Amerika. Kasalukuyang inaano yun. Hanggang din nahuhuli si Lito Lapid. Ewan ko kung nakapasok na si Lito Lapid doon. Hindi Takot kahit dalhin niya yung kabayo niya ron. Sa mga kapasok. Hindi naman niya, wala namang order na yung cancellation ng kanyang visa. Pero ba't di siya pumunta ron? Pasyal ka naman doon, Lito. Hindi na. Mamasyal-masyal ka naman paminsan-minsan. Kung sa Senado nga, hindi makapasyal yan. At pakidalaw mo Sa naman Amerika yung, pa. pakidalaw mo naman yung mga bahay niyo ron. Dalawa yun sa Las Vegas Sa Nevada. Di ba? Mga kaibigan. Ang sabi po, mga kaibigan, ito nakikiusap si Valerie Concepcion sa media. Ako po ay nananawagan at nakikiusap Oo. sa media, lalo na sa showbiz media. Hindi ko kami showbiz Kaya lang may involved ditong public official. Si Mison yun sa usaping ito, no na huwag po agad nyo akong husgahan. Ba, hindi ka na kailangang husgahan At sana ay unawain ang kontrobersyang aking kinasasangkutan. Ayan. Gusto po talaga sanang manahimik na lang, pero kailangan ko pong magsalita para linawin ang mga bagay-bagay para hindi na po madamay ang ilang tao na wala namang kinalaman sa aking problema. Alam ko pong marami ang masasakta, pero gusto kong linawin ang isyong ibinabato sa akin tungkol sa relasyon ko kay Commissioner Sigfred concubinage mission. Wala po akong dapat aminin. Ba? Ano ba yung tawag doon sa relasyong ipinaliliwanag ni Valerie sa media? Ano yun? Pangilang utos yun? Ha? Hindi ko alam kung yung pang ilang utos yun. Basta sinasabi, wag ka makikiapid. Yun. Ganon. Sa may asawa. Wag Hindi. kang... Yung ba yun? Yung tinutukoy mong pang ilang utos yun? Oo. Hindi. Meron yun.
Etong sinasabi ni Valerie Concepcion, ito'y kilabing isang utos. Iba yan. Huwag kang aamin. Di ba? Hindi, may ikalabindalawa pa yan. Ano? Wag kang pahuhuli, ikalabing isa. Ang ikalabindalawa, pag nahuli ka, wag kang aamin. Ayun. Ayun pala yun. Ikalabindalawa ito. Ikalabindalawa. Huli na eh. Oh. Huli na. Ito nakikiusap rin ako sa kay Mrs. Maria Cecilia Mison. Oo. Ayan. Nakikiusap Ba't ka na siya. makikiusap? Oo. Wala naman pala. Aray. Ano dapat mo ipakiusap? Di ba? Sinusunod yung ikalabindalawa eh. Na huwag po ninyo akong takutin na ako'y idedemanda nyo. No. Dahil malinis po ang aking konsensya. Ang daming Anak ko po. beses ko lang narinig yan eh. Hindi, tsaka may kwento nga tayo dyan, di ba? Oo, tama. Yung babaeng nakikipag-sex, mahilig sa sex talaga yung babae. Oo. Ang Yan. hilig niya sa sex sobra. Oo. Wag lang di madikitan eh. Naghahanap ng sex yung babae. Oo. Eh ngayon, pumunta sa doktor. Oo. Kumonsulta ngayon siya. Dok, may kukonsulta ko sana ako eh. Ano ba yung ikukonsulta mo? Yan. Kasi yung ganito eh. Napakahilig ko sa sex. Naku po. Pero ang problema, nahihiya na ako eh. Nako. Nahihiya na ho ako eh. Ano bang, may gamot ho ba dyan? Ayan. Ba meron? Oo. Sandali. Sumulat ng reseta yung doktor. Oo. Tapos ibinigay sa kanya. Oo. Ang sabi naman niya, Dok, para sa ano tong gamot na to? Oo. Yan, pag ininom mo yan, mawawala hilig mo sa sex. Ba? Tanggal yan. Sabi Galing, niya, ay hindi ho yun ang pinakukonsulta ko eh. Ang Ano? pinunta ko rito eh. Ano? Ang gusto ko matanggal yung hiya. Oh. Gusto niyang mawala yung hiya. Iya, oh. Yun ang gusto niya matanggal eh. Kaya, saan ba yung doktor na yun? Papuntay natin si Valerie doon. Oo, tama. Concepcion. Oo. Di ba? Oo. O, Valerie Concepcion. Malinis Tawag ka daw. lang sa amin, Miss Valerie Concepcion. Dadali namin, Oh, doktor. baka gusto mong kumonsulta kay Dr. Jerry Yap. Ha? Mainik siya ng Eh, Oo. Kasi malinis daw ang konsensya niya eh. Nako po. Ayun po. Malinis naman pala eh. Malinis. Tanggalin natin yung konsensya. Oo. Ang dami eh. Sinapolis eh. Hindi na sinasabi. Oo. Malinis Wala ang po konsensya akong mo. kasalanan Yan. at walang nilalabag na batas. Ganito na ngayon, ano? Oo. Walang kasalanan. Puro walang kasalanan eh. Oo. Si Binay, walang kasalanan. Aray. Ang daming walang kasalanan dito. Invento lang daw yung Eto, darating ang araw pag ganito tayo ng ganito. Oo. Yung mga sanggol lang may kasalanan eh. Baliktad na, di ba? Oo. Ang wala ng kasalanan ngayon ito mga hukluban. Oo. Lupa na. Ha? Ay hindi po ako kabit. Ba? Hindi raw siya kabit. Hindi, oh. At hindi ako kaladkaring babae. Nako. Sabi ni ito si Valerie ito. Mapapatunayan po yan ng mga friends ko sa showbiz. Naku po, Diyos ko. Parang si Binay din eh. Di ba? Sana po naliwanagan ng lahat sa isyong ito. Hindi, malabo eh. Aray. Pwede ba pakiliwanag pa ng mas maliwanag? Maliwanag naman yan eh. Oo. Baliktarin mo lang yung sinabi niya. Oo. Yun ang totoo. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ayan po mga kaibigan. Baliktarin mo lang yun. Yun ang totoo. Parang panaginip. Oh, Kung ano yung nakita mo, baliktad lang. Yun na totoo. Oo. okay. Mamaya, nasan kaya ang ano natin? Ang Saan ba mag-iikot yung tanong mo, sagot ko? Ha? Tanong ko, sagot mo. Oo. Ayun. kailan may sumagot. Oo, kasi pag kami nagtanong at walang sumagot, patay tayo dyan. Yari tayo. Saan daw ba? Kasi mag-iikot ang ang A-Try Media, araw-araw yan eh. Oo. Sa barangay. Malamang yan, siyempre, dito rin sa Metro Manila yan, ano? Ngayon po, tabayanan ninyo pagkatapos ng ating programa. Alam naman ninyo, itong mga programa rito ng A-Try Media Broadcasting Network. Pambato. Iba ho ito. Kami Panglaban lang. to. Meron nga mga tumatanggi. Ba't daw tayo lumipat sa umaga? Oh? Prime, Iiyak kayo sa gabi. prime time to eh. Mm. Oo eh. Bagamat hirap kami. Oo. Mag-adjust lang naman, ano ha?
Kasi mag-adjust, mga ano kami, musician kami, jazz. Kaya kami nag-a-adjust. Naku po. Yun po mga kaibigan, di ba? Mga jazzer kami. Ito po, tanong ko, sagutin mo mamaya po sa Barangay 260, Tondo, Manila. Yan. Diyan, abangan ninyo 260, Barangay 260. yung mga ipamimigay po na mga giveaways na wala kayong ibang dapat gawin kundi sumagot lamang sa mga simple at madadaling katanungan. Anong oras Na yan? madaling-madali po ninyong masasagot yan at pag nasagot na ninyo, tatanggap kayo ng mga regalo mula po sa 8Try Media Broadcasting Network. Hindi kasi iba to eh. Oo, ibang Ang klase. 8Try Media po, ibang klase eh. Wala sila nito eh. Tama. Di ba? Tama. Walang ganito eh, mga kaibigan. Tatanungin ka lang, bibigyan ka. Oo. Ha? Hindi ko katulad sa iba, pahihirapan ka muna. Paiyak. Ha? Tapos pakukwento sa'yo. Ano ba ginawa ng asawa mo sa'yo? Ganyan. Naku po. Ha? Binugbog ka ba? Ganyan. Oo. Hindi naman, kasi ang host dito, hindi si Willie Revillame. Ang host dito, si Shalala. Oo. Alam mo ba kung ano pinamimigay ni Shalala? Ano? Ora soaps. Or. Sabon. Oras. Oo. Dapat pumunta tayo sa Bilibid eh. Di ba? At pagbibigyan natin ng sabon yung mga preso ron eh. Wag ka Yan ang hinahanap nila eh. Di ba? Sabon. Pero ito'y ora soap, pampaganda po ito. Sa bilibid, wag mo ibabaksak yung sabon. Delikado sabon doon ha. Pag Sa yuko mo, Bilibid. pag yuko mo, tapos ka. Oo, mga kaibigan. Magbibigay din ng mga bags, 8Try Media bags. Ayan. At saka mga, ano yan? Oo. Loot bags, ano yan? Ano yun? Ano yun, nakaw? Ha? Baka eco bag. Oo, ito ba? Yan, mga kaibigan. Sa Showbiz Galore. Ayun. Galing sa Juan. Mga bags din galing sa Showbiz Galore. Alam niyo ba yung Showbiz Galore? Alas 5 hanggang alas 6 yun. Ang kasama doon sino? Si Miss Pilita. Uy, di ba? Oo. Ay, naku, susma. Ang ganda ng mga usapan niya. Kasama niya dyan si Rodel Fernando. Iyan ang mga showbiz na matitinong showbiz. Galing. Hindi ho yung showbiz na... Nakita mo si Lolit Solis? Oo. Di ba inilabas si Giro Manyo na tinulungan ni Ay na iparehab? Oo. Sabi raw ni Lolit Solis, Oo, sabi. sige, manawagan ka, manghingi ka, sabi kay Ay. Ay! Sabi ni Ay, anong manghingi? Nakakaya, no? Baka sabihin nila sa akin lang mapupunta yung hinging ko. Oo. Sabi ni Lolit Solis, ayaw mo manghingi? O sige, ako na manghingi. Walang iya talaga eh. Di ba? Pagdating sa hingi yan, hindi matatalo si Lolit Solis eh. Aray! Susunod po sa ating kalusugan at kayamanan, mamaya, si Dr. Charlie Mendez ang inyong kasama. Oo. Ano po yan? Alas 10 hanggang alas 11. Pagdating po ng alas 11 hanggang alas 12, syempre walang iba kung hindi ang alamat Mayor Alfredo Lim. Mapapakinggan ninyo kasama si Miguel Hill sa Programang Katapat at Karancho. Yan. Ayan. At pagkatapos po naman yan, syempre meron tayong 30 minutong balita sa tanghali ni Miguel Hill. At susundan po naman yan, 12:30 to 1 p.m. Yun nga pong tanong ko, sagutin mo ni Shalala. At ang umiikot dyan, makikita ninyo, basta nakita ninyo, kamukha namin. Yun na ho yun, si Mark. Ha? At siyempre, launa hanggang alas 2 po, Lloyd Umali at Ima Castro. Mga ano yan eh. Oo. Mga tinuruan kong kumanta yan eh. Nakakatuwa yung ganyan. Ano yung mga tinuruan mo, nakikita mo successful. Ha? Mga kaibigan. Tanong mo kung hindi totoo. Totoo ba yun? Hindi nga eh. Sabi kasi, tanong mo kung hindi totoo. Hindi nga totoo. Magpapaalam na po kami. wala bang may birthday? Wala Bukas, eh. baka bukas. Tayo babati. Tapos na yung birthday ni Mark. Sige. Ito po si Peter Talastras. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay dito sa Hataw sa Balita at Komentaryo.
ni Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma'am, mabuhay po kayo. Sa pangalan po ni Ka Jerry Yap, pansamantala po kaming magpapaalam, babalik po bukas sa ganito ring oras timpilan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Valerie Concepcion. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong isyu at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko.